Nagulat na lamang ang sambayanang Pilipino noong pumutok ang balita na nakalabas na ng bansa si dismissed former Bamban Mayor Alice Go Huaping at kasalukuyang nagtatago sa Indonesia. Ngunit paano natin maipapaliwanag ang tila malaspay thriller na pagtakas nito sa umano'y watchful eye ng ating mga investigador? Ang pangalang Alice Go Huaping ba ay mananatiling alaala na lamang ng kung paanong nalusutan ng isang hamak na farm girl ang pinagsama-samang puwersa ng mga ahensya ng ating gobyerno? Sa mga kaganapan ngayon, lumalabas na pumalya ang sistema ng hustisya habang nagmistulang inutil naman ang mga investigador na siyang naatasang tumutok sa naturang kaso. Ngunit bago natin silipin ang magiging kinabukasan kung meron man ng kaso ni Alice Go, magbalik tanaw muna tayo sa mga kaganapang humantong sa kasalukuyan. Balikan po natin ang mga pangyayaring pumalibot kay Alice Go noong mga nakaraang linggo upang maintindihan natin kung papaanong umabot sa puntong ito. Ayon sa Senate Committee panel, nakaalis na si Alice Go July 18 pa lamang. Mahigit isang buwan na ang nakalilipas. Yan ay sa kabila ng Senate Arrest Order at Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO para sa kanya. Ang Immigration Lookout Bulletin Order ay ginagamit ng ating gobyerno upang timbrehan ang immigration ng ibang bansa ukol sa mga taong kanilang itinuturing bilang flight risk o ang sinasabing may attempt to place themselves beyond the reach of legal processes by fleeing the country. Ang ILBO ay ginagamit ng mga immigration officers para tingnan kung may mga nakahain na warrant laban sa nasabing subject. Pinapayagan din ng nasabing order ang otoridad na tignan ang kinaroroonan ng personalidad at kung lumipat man ito ay dapat matimbrehan muli ang nasabing ahensya. Balik tayo sa movement ni Mayor. July 18 nang dumating sa Malaysia si Alice Go at noong July 21 naman mula Kuala Lumpur ay lumipad siya papuntang Singapore gamit ang kanyang Chinese passport. Abay, nag-family reunion pa itong si Mayor Alice dahil ayon sa mga otoridad ay nakasama niya sa Singapore ang kanyang ama na si Go Jianzhong, ang pinaghihinalaang ina niya na si Lin Wenyi at kanyang mga kapatid na sina Wesley Ong at Sheila Go at ang representante ng Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga na si Cassandra Ong. Nakababahala ito dahil naglabas na nga ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanila ay nagawa pa nilang mga ibang bansa. Noong August 18 naman ay dumating sina Cassandra Leong at Sheila Go sa Batam, Indonesia. Banda rito na rin sumambulat sa ating lokal na media ang balitang nasa ibang bansa na si Alice Go Huaping. 2 araw matapos ay namataan sila sa naturang lugar na siyang kumumpirma ng kanilang pananahan sa nasabing bansa. At kahapon nga ay nasa kustodiyan na ang Bureau of Immigration sina Sheila Go at Cassandra Leong. Habang labo-labo man din ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dahil ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang ruta ni Alice Go noong July 18 ay mula sa isang private chartered jet papuntang Bali, Indonesia, Denpasar sa Indonesia pa rin patungong Kuala Lumpur, Malaysia via Batik Air Flight 177 at noong July 21 naman ay Malaysia papuntang Singapore, lulan ang Jetstar Asia Flight 686. May posibilidad na totoo nga ito dahil ayon sa flight radar ay regular na itong ruta ng mga flight na nabanggit. Kung lumipad naman si Alice Go gamit ang Batik Air mula Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas papuntang Kuala Lumpur, ay bakit wala raw record ang Bureau of Immigration ng paggamit ng kahit anong pasaporte na konektado kay Alice Go sa kanilang centralized database? Ayon naman sa Bureau of Immigration ay may record sila ng pagpasok ni Alice Go mula Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18, sinundan ang pagpasok niya sa Singapore noong July 21 at ang pagsakay niya ng barko papuntang Batam, Indonesia noong August 18. Halos isang buwan nakalipas ang kanyang unang flight. Magulo, hindi ba? Para bang may sari-sariling minomonitor ang tatlong ahensya at animoy tatlong magkakaibang tao ang binabantayan nila. Tatlong iba't ibang ahensya, tatlong iba't ibang direktiba, tatlong magkakaibang kwento sa kinaroroonan ni Alice Go Huaping. Lahat sa bayan ng Juan ay nagtataka kung nasaan si Mayor Alice at kung ano ang magagawa natin at pwede sana nating nagawa. Halatang kulang sa koordinasyon ng ating gobyerno kaya nadidismaya tayo na para bang palagi tayong nauuna pagdating sa galing na pag-iimbestiga, ngunit nadadapat na iiwan kapag usapang hulihan na.
Saan ba tayo nagkulang? Naging kampante ba tayo? Nadala ba tayo ng kanyang madramang testimonya habang sa likod ay pinaplano na pala niya ang pagtakas? O ang mismong proseso ang naging dahilan ng mabagal na pagkilos ng ating mga otoridad? Ayon sa ating saligang batas, ang Hold Departure Order o HDO at hindi ILBO lang ang pinakaakmang ihain sana sa kanya. Ngunit nagkakagulo pa yata ang mga ahensya kung ano ang nasasaklawan ng dalawa. Jingo, last time kasi sabi nyo may ILBO, pero may HDO na po ba? May Hold Departure Order na po ba sina Mayor Alice at kanyang mga kapatid? Sa ngayon po wala pang ang meron po kami naka-alert pa lang po pero wala pa pong HDO kasi wala pa po kasi silang criminal case at saka wala pa rin po silang immigration charges pa po, wala pa po. So sa ngayon naka-alert pa lang po sa amin. Kung nakaalis na ng bansa yun, ano gagawin natin? Naka-alert na po siya sa amin sa airport saka sa mga subport. So we'll make sure po na hindi po sila makakaalis. Lalo na po kung maglalabas na po ng contempt order ang Senate, lalong may basis na po kami lalo para. Alert, attorney. Ano ibig sabihin pag-alert? Pag-alert, naka-alert po yung mga airport na ang mga airport sa subports natin. Hindi siya pwedeng umalis? Under the circumstances po ngayon, hindi po siya paalisin. Kahit naka-alert status lang? Kahit walang HD? Kung hihimayin ang Senate Arrest Order at ILBO ay hindi sapat para pigilan ang pagtakas ni Go ng Pilipinas at tila ang Hold Departure Order lang talaga ang makapipigil sa isang tao na umalis ng bansa. Ngunit naguluhan yata ang ating mga investigador sa kung alin ba ang landas na tamang tahakin. Usapang HDO naman, papaano naman mapapatawan ng Hold Departure Order si Mayor Go? Wala pala itong maayos na conviction. Pakinggan natin ito. The DOJ, USECT, hindi po ba yung paghain ninyo ng human trafficking case laban kina Mayor Alice Go, may epekto na rin ng Hold Departure Order? Ma'am, the ILBO po was a result of the filing of the case against Mayor Guo. So presently, we are constrained to be limited only to the ILBO as pursuant to jurisprudence. If you remember, so presently we are limited only to the ILBO. However, should the DOJ find probable cause to indict Mayor Guo or the other respondents, we will immediately apply for a Hold Departure Order from the court. Ngunit Hold Departure Order nga lang ba ang maaari nilang gamitin? Ayon sa otoridad ay ginamit niya ang kanyang Chinese passport upang makaalis ng Pilipinas habang ang Philippine passport naman niya ang ginamit niya sa ibang bansa. Noong July 5 ay nag-utos na ang Office of the Solicitor General na kanselahin ang birth certificate ni Mayor Alice. Dapat ay naging basehan na yon upang kanselahin na rin ang kanyang pasaporte. Tila sampal yata sa sarili nating sistema na pasaporte pa natin ang ginamit niya upang makatakas. Gumalaw lamang ang lahat nung iniutos ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs na bawiin ang passport nitong si Mayora. Umabot na sa national level ang issue na lubha namang ikinagalit ng ating Pangulo. Ika nga, heads will roll, ngunit bakit ngayon ay tila tayong pinapaikot nitong mga taong ito? Ano nga ba ang pinagmulan nito at sino ang dapat managot? Ang abogado ba niya na nagsabi na personal na nagpanotaryo si Mayora noong August 14 na napawalang bisa naman dahil sa ebidensyang wala na siya sa bansa noong araw ding iyon? Ang Department of Justice ba dahil sa kanilang pagtanggap ng affidavit na nagpakampante sa mga investigador ukol sa kanyang kinaroroonan ng mga nakaraang linggo? Ang Bureau of Immigration ba para sa kabiguan nilang panindigan ng alert status ni Mayora? O National Bureau of Investigation ba para naman sa kabiguan nilang bantayan si dismissed former Mayor Alice Go? Sana ay mabigyan linaw na rin ang lahat sa mga susunod na araw kapag kinwestiyon na itong sina Sheila Leal at Cassandra Ong sa susunod na Senate hearing. Nagbigay na rin ang kasiguruhan ng NBI na dadalo ang mga nasabing sangkot sa kaso. Ayon sa PAO, kay kasalukuyang nagtatago sa Indonesia si Alice Go Haping at wala pang nakikitang senyales ng muling paglipad. Sana sa mga susunod na araw ay tuluyan na siyang mahuli para tayo ay mabigyan ng hustisya at malaman natin kung may katotohanan ba ang kanyang mga testimonya.
Paano nakayanan ng isang insik na lokohin ang buong electoral system natin tungkol sa kanyang pagkatao at sa dulo ay makatakas pa matapos maimbestigahan? Hindi nakagulat-gulat na may posibilidad na may malaking halaga na namang involved kung kaya't nabigyan daan ang kanyang pagtakas sa kabila ng pagtutok sa kanyang investigasyon. And so we leave you with this question. How did Alice go hopping from one country to another nang hindi natin namalayan? Pag-isipan po ninyo iyan.